Hello po, good morning po muli sa inyo. Heto po, dinidire-diretso ko po ang aking pagse-self-study. Sana nga po ay may matutunan. Bago po ulit ako mag-umpisa ay nais ko po muling magpasalamat sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Nandito naman po tayo sa ating anatomical position. Ang anatomical position po ay ang body erect and facing forward, ang arms at the side, palms are facing forward with thumbs on the side, feet about a hip distance apart with toes pointing forward. Yung pong, hindi ko na po siguro ipapaliwanag kasi meron po akong pinaglalaanan ng pagpapaliwanag po dahil meron po akong mga pinaprint. At ito nga po yung ating pong tungkol po sa ating abdomen. Kagaya nga po nitong sa ating abdomen, meron po tayong 4 quadrants of abdomen. Yung pong right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, at left lower quadrant. Yan po yun, yung right upper po, yung dito po sa kanang bahagi ng ating tiyan. Yan po yung right upper quadrant. Ito po yung left upper quadrant. Ito po yung right lower quadrant. Ito naman po yung left lower quadrant. Bali po yung pong ating pusod ay siya po yung ating magiging basihan. Paano po natin parti-partihin yung ating mga quadrants na yan. At meron nga din pong regions. At ito naman po yung 9 regions of abdomen. Right hypochondriac region, right lumbar region, right iliac region, epigastric region, umbilical region, hypogastric region, left hypochondriac region, left lumbar region, at left iliac region. Meron na rin po akong naipaprint nito para lubusan po nating maunawaan kung ano-ano po ba itong aking mga pinagsasabi. Meron po itong mga parte-parte ng katawan at maishishare ko din po yan sa inyo. Ito naman po yung body movements, range of motion, yung pong galaw ng ating katawan. Heto po yun. Ito po yan. Kita nyo po ba? Yan po. Kung ano po. Ito po yung palagi ko pong sinusumba-sumba. Kahit hindi po ako marunong sumayaw, ma-share ko lang po sa inyo yung aking naiintindihan. Di po ba? Ito naman po yung ating body movements or range of motion. Yung pong meron po tayong tinatawag na flexion, movements that bend sa joints so that the angle between two body parts is decreased and parts come closer together. Yung po yung flexion. Ito naman po yung extension. Causes the parts of the joint to straighten out or open so that the angle between the body parts is increased and the parts move farther apart. Di nga po ba ito po yung flexion at ito naman po yung extension, yung itinutuwid. Yan lang po yung hindi ko nakakalimutan. Ang hyperextension naman po ay yung movement beyond the movement of extension. Circumduction, combination of flexion, extension, abduction, and adduction. Abduction, moving a limb away from the midline of the body. Panning movement of the fingers or toes. Adduction, movement of limb toward the body midline. Rotation, movement of a bone around its longitudinal axis. Internal rotation, inward movement of body part toward the midline of the body. External rotation causes outward movement of the body part. Na nga po. Ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo. Kung makikita nyo po yung mga movement po ng ating katawan. Ayan po. Paano po? Kunin ko po yung tungkol po dun sa mga pinaprint ko po para po lubusan po nating maunawaan yung aking mga sinasabi ay ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po ba yung aking mga pinagsasabi at kung ano-ano po bang bahagi sa ating internal organ, ang abdomen na yan, ano-ano po ba ang mga nakikita dyan sa quadrants at sa mga regions na yan. Meron pa po dyan sections, kaya yan po ang lahat na nakapaloob po sa bahagi po ng ating tiyan. Hindi po ba napakarami? Paano po sa muli po? I love you all.
God bless us all. Bye-bye.